Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang gabang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 1020 ng Wide on the Ministry, araw po ng Monday, Lunes, March 27, 2023. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Mga ka-ride-on sa ating Panginoon, at tunay nga naman napakabuti ng ating Diyos na ating sinasampalatayanan, sinasamba at pinaglilingkuran. O aming Ama at aming Diyos, Ikaw ang siyang patuloy na sandigan ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang siyang nakapagpapasaya sa amin. Ikaw po ang kalubusan ng aming mga buhay. Narito kami, O Diyos, sa iyong banal na harapan upang kami po ay inyong biyayaan muli ng iyong mensahe at gayon din ang kasi ng iyong banal na Espiritu. Maghari po kayo sa amin at pangunahan kami. Dulutan kami, Panginoon, ng kagalakan, ng kasiyahan, pangunawa, at gayon din ng kapayapaan, kapanapangan. Maito ng aming mga isipan at puso sa iyo, aming may pagtagumpay lahat ng aming mga gawain sa buong maghapon na ito. Nawa, Panginoon, ay maging maayos din po ang kalagayan po ng internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Well, tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath all the time never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty hand. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Maraming salamat o Diyos sa mensahe ng awit na ito ng Hillsong. Shout to the Lord. Samahan niyo kami, Panginoon, sa pagtalakay ng mensahe ng buhay na nais mo na iparating sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah and praise the Lord. Yes, good morning sa bawat isa sa atin, bawat karayan sa ating Panginoon. At kumusta ho ba kayo sa buong magdamag at gayon din ng buong nakalipas na buong linggo na ating pong pinagdaanan? Kumusta ang pamilya na inyong kami nabibilangan? Kumusta ang buhay ng ninyo? Well, tayo po ay dumako sa ating tatalakayin ngayon para sa ating devotion. Na ang ating payak na pag-uusapan ay it's indeed about this very important and powerful message of the Lenten season. And this is indeed, humble yourselves. A powerful message of Lenten season. Kayo'y magpakababa, isang makapangyarihang mensahe ng panahon ng Kwaresma. Mga karaydon sa ating Panginoon, at ang ating salalayan na biblical passage ay masusumpungan po natin sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7. Na ganire ang sinasabi, mga kapatid sa Panginoon, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift up
in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kaya kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Pinagpala tayo ng Panginoon sa dalawang verses na ito na ating pong binasa at napakinggan. Kung merong natatangi at pambihirang kalikasan at karakter meron si Jesus ay yung kanyang di mapapantayan o mapangibabawan na kanyang humility meron siya. Kaya nga siya yung itinuturing natin na pinakapundasyon ng buhay na merong kapakumbabaan. Yes. Na pagmasdan natin, di man natin siya nakita na kadaupang palad ng personal, pero ayon sa mga patuloy natin na nasusumpungan mula sa banal na kasulatan at gayon din sa mga napag-aralan natin sa Bible study, even in our personal devotion and studying the Word, sa mga sermons, mga patotoo na ating pong narinig sa bulwagan ng church at sa iba pang mga dako. Lalo na itong panahon ng Lenten season sa kaganapan ng kasaysayan na hinarap niya ng merong kapakumbabaan. Ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay sa panahon ng kanyang suffering. Sa panahon ng kanyang crucifixion at gayon din sa panahon bago siya nalagutan ng hininga. Bagay na kapupulutan ng aral, bagay na nagsisilbing buhay na inspirasyon at hamon sa bawat isa sa atin, so that we too must continue to live, under the sovereignty of God in Jesus Christ with that spirit and the essence of being humble before the sight of the Lord and even one another. Kaya nga si Apostol Pedro, kung yan ay sinasabi niya sa kanyang unang panulat, dahil mismo siya nasumpungan niya si Jesus. At gayon din naturuan siya maging ang kanyang mga kapwa disciples na kinakailangan na mabuhay na merong kapakumbabaan. Well, we cannot really experience and encounter and even appreciating fully the presence and the acts of the Lord that Jesus and His words without this spirit of humility na siyang dapat na nasa sa atin mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po,
Humility must always be the mark of all God's people like you and me. Yan ang isa sa mga dapat na nakikita na tatak ng ating pagiging kabahagi ng Iglesia ng Panginoon, ng kaharian ng Panginoon, at tayo bilang mga tinawag, pinili, itinalaga, hinirang at isinusugo na kanyang mga tao sa sanglibutan na ito. That must always be the manifestation of our faith and love in the Lord Jesus Christ to humble ourselves. Firstly, before the sight of the Lord Jesus Christ. Secondly, even among us all, mga kapatid sa Panginoon, in thoughts, and even within the bottom of our hearts and even our actions and every word na lumalabas mula sa ating mga labi. Well, alam naman natin mga karaydon sa Panginoon kung sino yung nagtataglay ng kababaan ng loob. Kaya nga tayo, kapag tayo ay nakakakita ng mga tao, lalo na mananampalataya na kung saan ay mataas man ang kanyang naabot sa buhay, meron siya pero ang namumukadkad sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao, at gayon din sa kanyang ugnayan sa iba. Nandun ang kababaan ng loob. Hindi siya maangas, hindi siya mayabang, kundi nandun na kung saan ay simpleng tao na kung saan ay hindi po ang kanyang pride mismo ang siyang nangingibabaw sa kanya. Hindi yung kanyang pagkamakasarili ang siyang higit na pinaka-importante sa kanya. Well, being humble in the spirit of humility must always be the continuing mark of all Christians, of all God's people, and this is indeed the challenge of the Lenten season, mga kapatid sa ating Panginoon. It is indeed an absence of pride in oneself. Yes, in favor of the presence of the Lord. Hallelujah, are you with me? Isang konteksto ng buhay, mga ka-ride-on sa Panginoong Diyos na kung saan ay meron siyang kamalayan. Sa kanyang buhay mismo, patungkol sa anumang meron siyang kahinaan. Kaya ang taong merong mapagpakumbabang puso ay marunong siyang kumilala, tumanggap sa lahat ng kanyang kahinaan. Yes, totoo po yan mga kapatid sa Panginoon. Nandun ang kanyang consciousness, nandun ang kanyang awareness, and same is true at the same time, alam din niya kung saan siya. Yes, malakas. Kung saan siya nag-excel at kung saan siya merong kabiguan o sino pa man. Dahil alam niya na kapag merong panahon na nangihina siya, merong magpapalakas sa kanya. Sa panahon na nangangailangan siya ng tulong at akaagapay, nandyan si Lord na tumutulong sa kanya. Kaya nga ho, ang klase ng tao na ito na namumukadkad ng kapakumbabaan, mga kapatid sa Panginoon. And even in the course of this position to ascribe the presence of God.
the mightiness of God, the knowledge, the wisdom of God, the ways and means of God, and even God's will, God's goodness, faithfulness, and unlimited blessing, and even the gratefulness of God, ang taong mapagpakumbaba ay kumikilala sa kadakilaan ng Diyos na ito. Hindi siya yung klase ng tao na kung saan ay credit grabber. Hindi siya yung klase ng tao na kung saan sobra't ubod ng yayas, angas, at gayon din ng yabang. Kundi mas nakikita sa kanya about praising, worshiping, and thanking the Lord, and even bringing back all the praises and glory unto the Father in Jesus Christ. Kaya nga ho, kahit na nagtatagumpay, kahit na maraming achievement, accomplishment sa buhay, marunong siyang bumalik sa Panginoon na naghanda sa kanya, na biniyayaan siya. Ibig sabihin nun, hindi siya nakakalimot sa Diyos. Mga karaydon sa ating Panginoon, kaya nga po dito sa passage na ito mismo na ating tinatalakay, na kung saan ay mismo na pinaparating ni Apostol Pedro sa bawat isa sa atin, that we must indeed clothe that humility into ourselves. Isuot natin ang damit ng kapakumbabaan, mga kapatid sa Panginoon, upang sa ganon ay yan ay maiparating natin. Meron tayong buhay at lantad na pagkakakilanlan na tayo po ay Christian believers in the Lord. Living a life in the Lord with humility in Jesus Christ, even as we act and do our respective words, is still doing with humility towards God and even towards other people. And that surely, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, we continue to receive. Yes, God's grace and God's help sa bawat isa sa atin. Therefore, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, indeed, Jesus Christ, as we continue ascribe Him as our exemplary model of humility. Yes. Talaga naman na napaka-far excellence ang humility meron si Jesus, na patuloy na nangungusap sa atin, patuloy na nag-encourage sa atin, na patuloy na kung saan ay pinapaalalahanan tayo lagi. Kaya nga ho, nandyan ang powerful na mensahe ng Lenten season na ito. Humble yourselves. We must humble ourselves. Tayo'y patuloy na magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, sa ilalim ng makapangyarihang kaharian ng Diyos, sa ilalim ng makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Well, kapag tayo ay nasa ilalim ng kamay ng ating Panginoon, ay makakaasa tayo na
sa gitna at sa kabila ng mga masasalimuot na haharapin natin, nararanasan natin. There is always victory in the Lord Jesus. Totoo po yan, mga kapatid sa Panginoon. Inahayaan natin sa buhay natin ng makapangyarihang kamay ng Panginoon ang siyang hahawak sa atin. Ang siyang gagabay sa atin ng kanyang banal na Espiritu at gayon din ng kanyang mga salita, na siyang magbibigay sa atin ng kabusugan, espiritual at gayon din sa mga pangailangan natin sa araw-araw. Kapag tayo ay nasa makapangyarihang kamay ng Diyos, wala tayong pangamba. Everything will be provided for, and that includes safety, protection, and manifold continuing blessings na ipagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga ho, kailanman sa buhay natin hindi natin kaya na mag-isa na mapagpakumbaba. We need the presence of the Lord. We need to have our continuing connectivity with the Lord Jesus and His words, so that we can be able to become humble in our day-to-day life and pursuit and acts, and even in our relationship unto the Lord and even with one another, mga karayod-on sa ating Panginoon. Kaya nga ho, ang mga mapagpakumbaba at nasa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, yan ay itinataas ng Panginoon. Yes, hindi lamang sa pangkasalukuyan, kundi higit sa lahat sa pagdatal ng takdang panahon. Kung nakakaranas man tayo sa pangapanahon na ito na nilalait tayo, kung nakakaranas tayo sa mga persecution, kung nakakaranas tayo ng hagupit ng sanglibutan, kung nakakaranas tayo ng pang-aapi, kung nakakaranas tayo na kung tignan tayo ng iba ay para bagang mali tayo na muta, pero nang dahil sa pangalan at espiritu ng kapakumbabaan, sa ating patuloy na relasyon kay Jesus at gayon din ang kanyang mga salita na nasa sa atin, and even with all God's provisions and promises, surely, mga kapatid sa ating Panginoon, that the Lord will continue to lift us up, especially in due time. At yan ang nagbibigay ng pag-asa sa atin, yan ang nagbibigay ng inspiration sa atin, yan ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, kaakibat ng ating pagpapakumbaba sa ating mga sarili, sa ating Diyos, at gayon din sa ating kapwa. The importance of casting all our anxieties on the Lord, because indeed the Lord cares for us. Totoo po yan. Kailangan na ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan, ang lahat ng ating mga alalahanin, ang lahat ng ating mga takot, ang lahat ng ating mga malasakit. At sa pamagitan ng totoo at sinserong paglalagak sa Kanya ng merong pagtatalaga sa Kanya ng lubusan, patuloy natin nararanasan
ang pagpapalaya ng ating Panginoon. Patuloy na natin naranasan ang kapayapaan ng Panginoon. Ang kapanatagan ay pinagkakaloob niya sa atin at gayon din ang katiyakan ng kaligtasan at gayon din katiyakan ng bawat katugunan ng pangangailangan natin. Napakaraming kabalisahan ng tao sa mundong ito. Diyan ang karamdaman, nandiyan ang problema, nandiyan ang pangailangan natin sa araw-araw at ano pa man, gayon din nandiyan na inaasahan natin, iniisip natin ang ating mga anak at gayon din ang ano ang magiging buhay natin sa kinabukasan. Well, napakarami na kung saan ay nakapagdudulot ng kabalisahan sa buhay ng tao. Kaya nga ho napakalaga. Ang lahat ng yan sa espiritu ng mapagpakumbabang buhay natin sa harapan ng Diyos. Ilagak natin lahat. Without reservation, nilagak natin sa Kanya more than 100%. At diyan nakikita yung lubos na pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil Siya, ang Diyos, ang Panginoon natin na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Well, hanggang dito lamang tayo at purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Salamat po sa hamon ng Lenten season sa mga sa amin, lalo na sa panulat ni Apostol Pedro. Now, Panginoon, ay tulungan mo kami na sa araw-araw ay mga buhay kami na mayroong kapakumbabaan. Na aming patuloy na ilagak sa iyo ang lahat ng aming kabalisahan at gayon din ay pagkatiwala sa inyong lahat, Panginoon Diyos. At mapasailalim kami sa iyong makapangyarihang kamay at banal na kalooban. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, ngayon ay atin pong batiin ng mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Engineer Benny Agulan ng Cabanatuan City and Nueva Ecija. Happy birthday sa Engineer at gayon din ng kapatid na Jessa May Cruz ng Kabanggan Sambales. Happy birthday sa iyo kapatid. Jason Taonan, happy birthday. At gayon din si Leneram. Yes, Oiratab Nugas. Parang binaliktad niya yung pangalan niya, ano po? Marilyn Batario Sagon ng Tabuk, Kalinga, Payaw. Happy birthday sa iyo. At gayon din po ang kapatid na dyan ng Guray, Janice Tungpanan, happy birthday. Ednalyn Nebraha ng Kil. Yes, kaano po ito ng Marvelous Faith Methodist Church sa Kalamba City, Laguna. Happy birthday kapatid na Ednalyn at gayon niya kapatid na Maricar Marix ng Bangbang, Nueva Vizcaya. Happy birthday Johnson de la Vega na nasa Madrid, Spain. Happy birthday sa iyo. Divina Balangeg ng San Mateo Isabela. Happy birthday. At gayon din po ang kapatid na Romrad Yakasna, happy birthday. At si Aisha Tangonan ng Tuguegarao City, Cagayan, happy birthday. John Bem Amarillo, happy birthday. Julita Ilenderino Galang, happy birthday. Parang taga Las Piñas City, na? Las Piñas City. Happy birthday. At ang kapatid na Nehemias Orpiada ng Malabon City, Metro Manila, happy birthday po sa iyo. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa bawat buhay ng mga kapatid na ito.
na ngayon po ay natatanging araw nila sapagkat birthday po nila aming Ama at aming Diyos. Inyo pong pasinayaan ng napakahalagang okasyon ng bawat isa sa kanila, meron mang handa o wala, ang higit na mahalaga ay hindi sila kailanman makalilimot sa iyo upang lumapit, magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo silang lahat. Marami pang darating na mga kaarawan sa buhay nila sa darating na maraming panahon. Ang inyong pag-iingat, ang inyong pagliligtas, pagpapatagumpay, pagpapasagana sa bawat isa kanilang marapatin nyo. Bless the family they belong, even bless their livelihood, O Lord that Jesus. Hindi lamang ang mga kapatid na ito na nabanggit ang kanilang mga pangalan, kundi lahat po ng may birthday, saan man sila naroon sa buong mundong ito, kasama na Panginoon, ang bawat sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. In Jesus' name, yan po ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, hulumawig na wa ang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, hinihiling na ipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Hulumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan nga'yo'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwina. Hulumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan natin lahat po ng my birthday sa araw na ito at gainid-cheer natin ang kanyang mga pabilang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon, tayo po'y dumako sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa bagong araw na ito na kaloob niyo sa amin, at gayon din ang buong panibagong linggo na aming tatahakin, Panginoong Diyos, na alam namin na Ikaw ang siyang aming tagumpay, na alam namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang makatutulong sa amin sa aming pagganap sa mga responsibilidad at tungkulin na kaatang sa aming mga balikat, even as we prepare ourselves
for the upcoming celebration of the Holy Week, Panginoon, and even your resurrection. Continue to prepare us, O Lord, for this very important reminiscing, O Lord Jesus, on your encounter, part of the history of Christendom, O Lord Jesus, na hindi namin dapat nakalimutan, kundi magsilbi, Panginoon, na upang kami, O Diyos, sa panahon na ito at gayon din sa mga darating panahon na kami po, Panginoon, ay patuloy na magnilay-nilay kasabang panalangin, pag-ayuno at gayon din ng serbisyo na kami po ay makapaglingkod sa aming kapwa, alang-alang sa iyong pangalan at gayon din alang-alang sa mandato mo sa bawat isa amin. Bless us, O Lord, for the whole day and beyond at gayon din, Panginoon, ang mga anak mong ito na laging kabahagi ng gawain, Panginoon Diyos, at gayon din sila na manunood after this live streaming. Pagpalain niyo at pangunahan sila lagi, O Diyos, at inyo pong ipagtagumpay at biyayaan ang bawat isa sa kanila. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng merong mga kabalisahan, nalalahanin sa buhay, problema. Tulungan niyo sila, Panginoon, upang malutas po ang lahat ng mga iyan na kanilang mga pinagdadaanan at gayon din, Panginoon Diyos, sa mga kapatid na meron pong mga karamdaman na taglay. Katulad na lamang, Panginoon, lahat po ng nasa loob ng pagamutan at gayon din ang mga nasa tahanan. Katulad, Panginoong Diyos, ng mga ipinapanalangin po naming araw-araw, ang kapatid na Jessie Chanco ng Quezon City at gayon din ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo Delio ng San Miguel, Bulacan, at maging si San Aaron. Dalangin din namin, Panginoon, at ang buong pamilya ng mga Gadya, Rubia, Tantengco sa pagpanaw ng Patrick. Gadya, Rubia, ang iyong patuloy na kaaliwan at pagkakaloob ng ibayong kalakasan at pag-asa sa bawat isa kanila. And even your blessings that they need. Gayon din aming Ama at aming Diyos, si Pastora Delia Agustin Valenzuela na nasa Qatar. Corazon Navarro, Beren Navarro, Tinalado Navarro ng Sitio Balanga, Bataan, at gayon din ang kapatid na Pastora Baby Bulgado, Connie Bulgado ng Quezon City, Namnama Abelia ng Quezon City. Nanay Sophia Mercado ng Bataan, Mika Cruz Bagtas ng Bataan, at gayon din si Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Hides Tian Pulido ng Calawag, Quezon, Doktora Pura Bawan ng Sitio Balanga, Bataan, Mirna Sanchez Raparandakanay ng Sydney, Australia, at gayon din ang kapatid na Melita Celeste ng Talim Island, Binangonan, Rizal, Uncle Pedro Galyaro Tangonan Senior ng San Mateo Isabela, at gayon din si Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mateo Isabela, Angela Orizal de Leon ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Jane Lumacan, Mila de la Cruz Simon ng Cleveland, Ohio, at gayon din ang mga kapatid mula sa Bacoor City, Teresita Cabrigas, Rosmaria Magsila, Sani Peña Puerte, Efren Tanglaw, Alexander Peña Puerte, at gayon din ang kapatid Angelito Luod ng Mindanao, Denmark on Boy, at gayon din po ang kapatid na Iya Espiritu Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA, at gayon din ang dalawang kapatid mula dyan sa bandang Dinalupihan, Batan, Teresita Yumol Mendaros at Connie Bio, Edmond Cruz ng Sitio Balanga, Bataan, Ami Pianar, Pastor Oliver Uchilla, Stephanie Rizal Uchilla ng Cebu City, at gayon din aming Ama at aming Diyos, lahat pa ng may karamdaman saan man dako sila naroroon. Lahat po sila pinapanalangin namin. Dahil niyo po silang dulutan ng kagalakan, ng kapayapaan, at gayon din ang patuloy na paglalagak ng kanilang mga buhay sa inyo, ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, at gayon din, Panginoon, loobin mo
na lahat po sila ay makararanas ng pambihirang pagkilos mo sa bawat isa kanila upang sila ay madulutan ng mainam na pakiramdam, ng kagalingan, ng kalakasan, makarecover sila, ma-restore ang kanilang kalusugan at pangatawan, at gayon din na pagpalay mo sila maging sa kanilang mga pangailangang financial at gayon din sa spiritual na napakahalaga, Panginoon, that we claim and we declare, O Lord Jesus. Pagpalain niyo ang bawat isa, pagpalain niyo, Panginoon, bansang Pilipinas sa kabuuan, mga leaders at gayon din ang bawat mamayan, mga iba-ibang mga institution in the private and the government at gayon din sa iba-ibang mga bansa sa buong mundong ito na pinapanalangin namin, Panginoon, ng patuloy na pag-unlad at patuloy na kung saan ay kapayapaan nang siyang mamayani, matigil ang mga digmaan at gayon din ang mga mabibigat na mga pagsubok, mga problema at gayon din, Panginoon, na maging maunlad ang bawat bansa at higit sa lahat, Panginoong Diyos. Ang lahat ng mga bansa, ang lahat ng mga leaders at mamamayan ay mapasailalim sa iyong makapangyarihang kamay ng iyong paghahari in the mighty name of Jesus Christ. Samahan niyo kami, Panginoon, sa buong araw na ito. Ikaw maghari mango na magpala. At gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan ang paparating na buong magdamag, ang iyong pag-iingat, pagliligtas, at gayon din na sa bawat araw nagigising kami na malakas ang aming pangatawan. Taglay namin ang inyong pamatnugot at gayon din, Panginoon, ang pag-asa na nagmumula sa inyo. Binabalik po namin lahat po ng pasalamat, pagpupuri sa iyong banal na pangalan, sa tanging pangalan mo, Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang Ride On Ministry patuloy po na ibinubulala sa bawat sa atin. God bless us all through the continuing presence, the power and acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always, lalo na sa panahon na ito, napakainit mga karaydon sa Panginoon. Kaya uminom tayo ng marami na tubig, yes, 6 to 8 glasses per day, yes, mainit at wag tayong magbilang sa kainitan ng araw at pakaingat tayo at yes, at gayon din patuloy tayo na magparating ng ating kabutihan sa ating kapwa. Yes, be kind to others always with love and care. Yes, to God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Hallelujah. Gayon din na kung sanay, thank you very much for your presence sa ating palatuntunan espiritual. At gayon din maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-like at gayon din sa inyong pag-follow sa ating Facebook page at sa ating mga ginagawang mga live streaming. At i-share natin ito nang sa gayon ay marami ang maabot na mga tao sa mundong ito. At nawa ang bawat episode ng Ride On Ministry sa ngalan ng ating Panginoon Kristo ay makapagparating ng upliftment and encouragement and even for more souls to come unto the Lord that Jesus Christ and even to laying down of every soul unto the Lord that Jesus with the humility and a complete trust and faith in the Lord that Jesus Christ. Well, purihin natin ang Panginoon at gayon din na kung saan you may also subscribe to my YouTube channel, Bishop Lit Pangonan, and view every episode. Purihin po natin ang Panginoon at gayon din maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ride On Ministry at gayon din ang mga nagpaparating na mga comments, mga inspirational comments at gayon din of even sending stars. Salamat sa bawat isa sa kanila. Purihin natin ang Panginoong Diyos and may the Lord continue to bless you all the way, every day sa inyong mga buhay. Ngayon ay ating pong pasinayaan ng mga comments na inyo pong pinarating sa himpilan ng Ride On Ministry. How are you, my dear Pastor Pablito Pulyantes ng Binangan, Rizal? God bless the whole family at gayon din ang kabuuan ng Binangan, Rizal. Ang kanyang comment,
Good morning po sa inyo, Humble Bishop. Thank you very much. And good morning din sa inyong lahat dyan. Kumusta kapatid na Maricel Gandhi Tantengco ng Hermosa, Bataan? God bless the whole family. At ang kabuuan ng Hermosa, Bataan, God bless you all. Yes, thank you very much for your emoji ng kanyang buhat-buhat na malaking puso at dumadaloy ang malilit na puso pataas, glorifying and praising the name of the Lord, the Jesus. Hallelujah! Atin comment muna sa ating kapatid na Pastor Pablito Poliantes. Amen. Yes. Kumusta kayo dyan sa bandang Maria Aurora Province? Mainit bang panahon dyan? Kapatid na Josie Rosa Pangilis sa Salben. God bless the whole family at ang kabuuan ng Aurora Province. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Thank you very much. Ibigay ko lang po sa mukha ng tao at gayon din ng panalangin. Kumusta naman kayo dyan sa bandang Magong, United Methodist Church, Bayan ng Lanao del Norte, Mindanao, mayong adlaw sa tandangan, salamat. Yes, God bless Tumigos family, especially Digonisro Tumigos at gayon din ang Ministry and Leadership at ang kabuuan ng Mindanao. God bless you all. Ang kanyang comment, amen. Thanking God and thank you, Bishop, for your prayers. We had a very successful WSCS Annual Assembly last Friday and Saturday. Congratulations. Hallelujah. At shout out po sa WSCS Annual Assembly. WSCS po, hindi po ito yung tubig, kundi ito po yung Women's Society for Christian Service. Yes, in the United Methodist Church. Winabudyo po ng pananagayin din, how are you my dear? Kapatid na Augustine ng Situbalanga, Bataan, God bless the whole family. At ang kabuuan ng Situbalanga, Bataan, kanyang comment ay Eboji po ng puso, meron 5 stars, meron nakasulat na amen. Gayon din, how are you my dear Kumari Educator Jocelyn Makatugal Baklig ng City Balanga, Bataan. Yes, at gayon lang yung mga nasawa, Pastor, yes, Alex Baklig, dyan sa bandang Jess Living Water Methodist Church ng Barangay Gabi ng Maribeles, Bataan. God bless the whole family ay yung ministry and leadership at gayon din ang kabuuan ng dakong yan. At gayon din congratulations sa inyong mga matagumpay na district conference ng Bataan. Hallelujah at praise na rin, yes, sa Bataan North yes, District. At gayon din ang Bataan Central District at gayon din ang Bataan South District and West Middle Pack. Hallelujah at praise the Lord. Shout out sa inyo mga DSS at gayon din ang mga kapastor, mga takunis at gayon din mga member at gayon din mga local churches at mga institution. Hallelujah. Ang kanyang comment, good morning Bishop Ate Jean Lola Biaya. God bless you po and all ka-ride on na ministry. Thank you very much. Likewise, video po ng pusat gayon din ang panalangin. Hallelujah. At gayon din added comment mula sa ating kapatid na Agustin, mabuhay at mabiyayang umaga po Bishop Ate Jean and Lola B. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Winabudyo po ng mukha ng tao na panatag, puso at panalangin at gayon din ng bulaklak ng rosas at isa pang bulaklak. Hallelujah. Gayon din po muna sa kapatid na yes, Kumare, yes, Educator Jocelyn Makatogal Baklig, added comment, amen. Winabudyo po ng panalangin. Yes, uminom muna tayo at mainit talaga at yes. Malapit na naman ang pagtalagay ng nauhaw ako. Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano ba nagra kung saan ay badalas na kung saan nauhaw tayo. Purihin natin dahil sa init ng panahon. Yes, kapatid na Milita Celeste, Pastor James Celeste ng Talim Island, Binang Rizal. God bless the whole family. At ang kabuuan ng Talim Island, Binang Rizal. Hallelujah. Ang kanyang comment, magandang umaga po, magandang buhay po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita Biyay, ganoon din po sa mga Karadon Ministry, at God bless you more and always. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Pwede mo din po ng panalang mula dito hanggang dito at gayon mo ka ng tao na panatag at gayon din na mukha ng tao lumalabas ang puso. Mukha ng tao na meron 2 star sa mata at gayon din nakanga at gayon din ang mukha ng tao merong puso sa 2 mata.
At gayon din meron mo ka ng tao na kung saan ay umiiyak, pero panatag ang kanyang mukha at gayon din ang simbolo ng peace. Puso mo ka ng tao may puso at gayon din ng talbos ng balonggay. At gayon din ng mga iba-ibang mga puso, may ribbon, gayon din mga stars at gayon din ng bulaklak ng rosas. Hallelujah! Meron pa ng mukha ng tao na kung saan lumalabas po ang puso dito. Hallelujah! Nang nagsasabi, I love you. Puri ng Panginoon. Yes, magmahalan tayo at iyan ay isa sa mga mensahe ng Lenten season. Hallelujah! Ang pagpapatawad ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa buong sangkatauhan. Added comment mula sa kapatid na Josie Rose, Evangelista sa 11, Amen. Well, video ko ng puso at gayon din added comment mula kay Pastor Pablito Poliantes. Tamang-tama pala ang pagbati ko ng humble bishop siyang topic. Dama ko po ang kapakumbaba niyo, mahal na obispo. To God be the glory. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Bigay mo sa akin address mo ng kapag makarating ako next year dyan sa bandang binangonan na yung madalaw kita. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din, kumusta kayo dyan sa bandang Concepcion Tarlac mula sa ating kapatid na Elizabeth Dizon. God bless the whole family at ang kabuuan ng Tarlac at gayon din ng Central Luzon. Hallelujah. Ang kanya comment, good morning po Bishop. Thank you very much likewise. At gayon din added comment mula sa ating kapatid na Amelita Celesta Bishop Lito. Pag-isama po ninyo sa prayers si Pare Mario, asawa po ni Kumare Cressy. Nasa ospital po, stroke po siya. Yes, hindi daw po makakilos. Kanyang katawan, hindi po makapagsalita. Salamat po Bishop sa lahat ng panalangin. Whatever niyo po ng mga panalangin at gayon din ng puso. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagkakaisa na nagtitiwala, sumasampalataya sa iyo sa Kristo, at amin pong sinasamo, pinapanalangin ang kapatid na Mario, na asawa ng kapatid na Crency, na kung saan ay nasa paggamutan dahil siya po ay na-stroke. Pangunahan niyo po, O Diyos, ang pagamutan at gayon din ang mga nagmamalasakit at umasikaso sa kanya ng mga medical frontliners at sa lahat po ng mga medical procedures na inilalapat sa kanya, Panginoon, ay maging kaparaanan din parang kapatid na ito ay maibsan sa kanyang pinagdadaanan. And of course, O Lord, that Jesus Christ, ang inyong touch of miraculous healing upon Mario, Panginoong Diyos. Upang sa ganun, Panginoon, ay hindi siya panghinaan ng loob. Hindi siya mawala ng pag-asa, bagkos ay lalong maging matibay ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala silang mag-asawa at ang buong pamilya. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na makarecover ang kapatid na ito, ma-restore ang kanyang buong katawan na kung saan ay na-stroke. At mapanumbalik, Panginoon, ng lakas at magandang pagkilos ng kabuang katawan at gayon din na maibalik, Panginoon, ng kanyang maayos na pagsasalita. And that we claim and we declare, O Lord, that Jesus Christ, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, restoration upon restoration, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial provision upon spiritual and financial provisions para po sa kapatid na Mario. Bless the whole family in the mighty name of Jesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Kaya hindi na atin mula sa kapatid Maria Celeste na yes,
emoji po ng blessing, at gayon din ang puso, meron lamang stars, at gayon din ang meron nakasulat na amen, at gayon din ang kanyang emoji ng panalangin, meron 4 na stars, at gayon din sa ribbon ay meron nakasulat na blessed, at gayon din ang puso na kung saan nagmamanifest, at gayon din na kung saan na enlightening, hallelujah! Ganun po na ng pag-ibig, at gayon din ang kanyang emoji ng blessings, at gayon din ang angel ng Panginoon na kung saan ay mataimtim na nananalangin, at gayon din po ang emoji ng glory. Hallelujah! Glory to God in the highest, at gayon din ang emoji ng panalangin, merong 4 na stars at nakasulat na blessed, at gayon din ang emoji ng glory, at gayon din ang emoji ng bless, hallelujah, praise the Lord. Gayon din ang isang malaking mangkok na puno-puno iba-ibang klase ng mga prutas, at gayon din na merong background ng malaking puso, at may nakasulat na love you all. Thank you very much likewise, at gayon din ang kanyang emoji ng panalangin, at ang emoji ng puso, at gayon din ang kapatid na Teresita Herman ng Baguio City. How are you, my dear? God bless the whole family, at gayon ng kabuuan ng Baguio City. Benguet Province ang kanyang comment. Happy morning Monday, Bishop and family, and all Wildwood Ministry. Keep safe, everyone. God bless us all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Wherever you po ng kaway-kaway. At gayon din ang panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin. Hallelujah. At gayon din ang kanyang added comment. Amen at amen sa Panginoon. Wherever you po ng panalangin, panalangin, panalangin. Yes, added comment mula sa kapatid na Marisol Gadetantengco. Pinagpalang umaga po, Bishop. Yes, tunay na kaibuti ng Panginoon. Dumidinig siya ng ating mga prayers. Finally po, makakauwi na ang remains ng aking pinsan, si Patrick Gadya Rubia, who passed away in Qatar last March 9. Biruin niyo po, ano? Anong date ngayon? Ay March 27, March 9 nung namatay. Salamat po sa pagsama sa amin sa prayers. Sa Wednesday po ang dating ng remains niya. Sobrang sakit man po. Alam kong di kami pababayaan ni Lord, sa Kanya po kami mananangan. Whenever niyo po ng mga pananagay din ng puso-puso, hallelujah, at praise the Lord, aming amataming Diyos. Maraming salamat po, at inyo pong pinairugan ang sama-sama ng naming pagsamot panalangin sa inyo. At makakauwi na, Panginoong Diyos. Ditong dating na Wednesday ang labi ng kapatid na Patrick Gadya Rubia. Salamat po, Panginoon. At patuloy na ipagkaloob niyo ang banal na kaaliwan, kalakasan at pag-asa, at gayon na biyan na kailangan ng buong pamilyang ito, Panginoon. Bless the whole family ng Rubia, at gayon din ng mga Tantengco in the mighty name of Jesus. Everybody will say amen at amen sa ating Panginoon. Gayon din at comment mula sa ating kapatid na Josie Rose. Evangelista sa Amen. Binibili po ng puso at gayon na paralangin, at gayon din ang kanyang added comment. Amen. To God be the glory sa napakayang mensahe ng buhay. To God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. To God be the glory. Wherever niyo po ng puso mo ka ng tao, gayon din ng panalangin. Same. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear? Yes. Reverend Mamerto Daliposa ng Botolan ng Sambales. Alam niyo po ang kapatid na Pastor Mamerto Daliposa, napakasibang na pastor to, at gayon din sa farming, at gayon din ang siyam ang buhay nito. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Pastor Mamerto Daliposa. Hallelujah at praise the Lord. Yes, ang kanilang shout out sa kanilang association, the Nakbunga Farmers Association. Hallelujah. God bless you. At gayon din ang pagpalay ng Panginoon ang inyong vision, at gayon din ang inyong mga programa at mga proyekto ng the Nakbunga Farmers Association. God bless you all. At gayon din lahat po ng mga farmers sa buong mundo, at gayon din lahat po ng mga association, at gayon din mga cooperatives na patungkol sa agrikultura, yes, livestock, at gayon din sa fisheries, at gayon din po sa farming. Purihin natin ang Panginoon. Pagpalay ng Panginoon, at gayon din na kung saan mamayagpag po ang agriculture sa bansang ito, upang hindi tayo mawala na pa ng mga pagkain. Hallelujah. At gayon din ang mga tiwali ay hindi na maging tiwali, at gayon din yung mga
Mga smugglers, mawala na yan. Hallelujah ang kanyang comment. Amen. Good morning po, Bishop Lito and family. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. God bless ang buong Sambales. Hallelujah. At gayon din sa added comment, Bishop, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Tayo ay ginising na lahat ng mahal natin Diyos upang makasamba sa Espiritu at katotohanan. Yes, pwede na pinag-uwi po ng panalangin, gayon din ang simbolo ng peace. Hallelujah. At gayon na kanyang added comment, pakisama po ako sa prayers ninyo po, Bishop. Ang likod ko po ay palaging masakit. Yes. Akin po namang dibdib ay makirot po sa gabing kaliwa. Parang ang puso natin ay nasa kaliwa. O Bishop Lito, salamat po. Yes, pwede po ng mga panalagay din ng peace, peace, peace. O aming Ama, aming Diyos, ang mataimtim na kahilingang panalangin ng kapatid na Melita Celesta, inyo pong paayunan, pairugan, Panginoong Diyos, upang sa ganun, Panginoon, ay gumaling ang anumang sumasakit, lagi sa kanyang likuran, at gayon din, Panginoon, ang kanyang dibdib na kung saan ay meron siyang naramdaman na kirot sa bandang kaliwa. Yes, Lord Jesus, ikaw po ang siyang pag-asa, ikaw po ang siyang kalakasan, ikaw po ang siyang kagalingan ng kapatid na Melita Celesta. Pagpalain mo at pairugan mo, Panginoong Diyos, para sa ganun ay maging good and well ang kanyang kalusugan. Gumaling siya ng lubusan. I-bless mo siya, Panginoon, all the way. Gayon din ang kanyang buong pamilya, ang kanyang asawa, Pastor James Celesta, gayon din ang kanilang mga balang mga mission na ginagampanan dyan sa bandang Talim Island, at gayon din matugunan po ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. How are you, my dear? Manang Makarya, karitero raon ng Tondol, Barangay ng Anda, Pangasinan. God bless the whole family at guide ng kabuuan ng Pangasinan. Yes, ang kanyang comment. Yes, good morning po sa ating lahat. Bishop Lito, Ma'am Jean, God bless us all. Love, care, prayer, karitero raon, Tondol Beach Community Christian Church. Bless lahat bahay sambahan po ni Lord. Thank you so much, Lord Bishop. Tuloy po kaming isama sa prayer po, Bishop. Sa Ride On the Ministry, mapagmahal na Panginoong Diyos. I love you all, mga kapatiran sa pananampalataya. Miss you all. God bless us all. Praise God in His name. Amen. Blessed Happy Monday. Wherever you po ng puso mula dito hanggang doon. Puso mula dito hanggang doon. Puso, panalangin mula dito hanggang doon, panalangin hanggang dito, puso hanggang doon. Hallelujah! Yes, Lord Jesus Christ, pagpalain mo at pangunahan lagi, proteksyonan ng buong pamilya ng karitero raon, ng Anda, Pangasinan, O Diyos, mula kay Manang Makarya at gayon sa kanilang mga anak, mga manuwang, gayon din sa mga apo at gayon din lahat po, Panginoon, na nakalatag sa kanyang prayer request, pagpalain nyo lahat, O Diyos, gayon din ang kanilang pananampalataya at iglesia na kanilang kinabibilang at gayon din ang mga iba pa. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. How are you, my dear Pastora Baby Bulgado ng Cabanin, Caloocan City, Manila? God bless the whole family. Ang kabuuan ng Caloocan Metro Manila. God bless you all. Ang kanyang comment, blessed morning po, pakisama sa prayer po, the Paro UMC Conference po annual. God bless, stay safe and healthy. Love you all sa Ride On Ministry. Wherever you po ng puso at gayon din ng panalangin at gayon din ng bulaklak ng rosas. Hallelujah! Yes, our Lord Jesus Christ, sa inyo lang pinagkakatiwala ang magaganap na annual conference ng Quezon City PACE dyan sa bandang Depar United Methodist Church. Pagpalain mo, Panginoon, ang obispo na siyang mangunguna, presiding officer at gayon din ang mga DS nila. At gayon din ang lahat po ng mga kapastoran, mga diakones at gayon din mga delegates at dadalo sa gawain na ito. Dalaw pa rin anuman ang kanyang pag-usapan ay magmatagumpay. Yes, Lord Jesus, be with them.
At ikaw, Panginoon, ang maghari, manguna, at gayon din ikaw po, Panginoon, ang kanilang inspiration in the mighty name of Jesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. At comment mo na sa kapatid na Melita Celeste, salamat po sa Diyos sa mahimbing na pagtulog ko, Bishop Lito. Yes, mahimbing. Pwede ba po ng panalangin at gayon din ng peace, peace, peace. At gayon na kanyang added comment, sabi po sa To The Echo ay meron na daw pong singaw ang opera sa puso. Pwede ba po ng panalangin? Yes, thank you very much for that info at i-restore ng Panginoon ang inyong kalusugan, lalo ng kalagayan po ng inyong puso, at gayon din na kung saan ay maalis po ang singaw na yan. In Jesus' name we claim and we declare. Everybody will say, Amen at Amen sa Panginoon. How are you, my dear Betty Jane Usela Berzosa? Ng Ilangan City, Isabela, God bless the whole family at gayon ng kabuuan ng Isabela, kabuuan ng Luzon. Hallelujah, God bless you all. Ang kanyang comment, God, sa morning po, Bishop, Ma'am Jean at sa lahat. God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Hallelujah. At gayon din na shout out sa lahat po ng mga taga-Luzon, taga-Visayas, at gayon tanga Mindanao, at gayon ng buong Pilipinas, at gayon ng mga overseas Filipino workers na nasa iba-ibang mga bansa. Hallelujah. Praise the Lord. Shout out sa kapatid natin Rosa Navarro dyan sa Batang Sito, Balanga, Batang. God bless Navarro family. At gayon yung kapatid na Nel Danunan dyan sa Batang California, USA. God bless the whole family. Minerva de la Cruz dyan sa bandang Calaca, Batangas. God bless the whole family. At gayon din ang kapatid Annalisa Tomas dyan sa bandang Maryland, USA. God bless the whole family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din shout out sa Victorious Gospel Methodist Church ng Camarin, Calauan City, Parapilian sa kanilang matagumpain Church Conference kahapon sa pangunguna ng ating DSC Reverend Timoteo Tim Palmihar, at gayon din ang kanilang speaker, Reverend Abilias Abed, Endon, hallelujah, praise the Lord. Maging matagumpay ang buhay ministeryo ng church na ito, at shout out sa mga members at mga officers. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din na kung saan ay so much thankful tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Yes, ang Holy Spirit, ang Diyos amang nag-iisang Diyos na hayag sa tulong persona, pero iisang Diyos, at gayon din ang buong kalangitan ng Panginoon, all the angels in the heavenly realm. Hallelujah. Ang buong kaharian ng Diyos na kiniklaim natin araw-araw. Kingdom favor sa body sa atin, kingdom peace sa body sa atin, kingdom love sa body sa atin, kingdom joy sa body sa atin. Yes, kingdom faith sa body sa atin, kingdom hope sa body sa atin, kingdom victory sa body sa atin, kingdom overflowing grace sa body sa atin, kingdom fruitful and victorious sa 2023 sa body sa atin. Wala pa yung kingdom, victorious Lenten season and Holy Week sa bati sa atin. Purihin natin ang pinabang lingkod ng Panginoon pansamantalang papalam po sa bati sa atin mula episode 1020 mula Lunes hanggang Biyernes alas 7 po ng umaga. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, purihin ang Panginoon at sa muling pagigita at pagpalain ng Panginoon sa buong maghapon na ito. May sa katuparan natin lahat po ng gawain natin sa buong maghapon, at gayon din ang paparating na buong magdamag. Ingatan tayo, pagpalain ng ating Panginoon Diyos, at magising tayo na maluwalhati, ligtas, maayos ang ating kalusugan sa darating na panibagong umaga, at gayon din na kung saan paalaala sa badi sa ating pakaingat tayo sa panahon na ito na napakainit, at pag lumabas tayo ay magpayong tayo, at gayon din magsuot tayo ng sombrero, at gayon din minom tayo ng maraming tubig, 6 to 8 glasses per day or beyond. Hallelujah. At gayon din gumamit tayo ng pamaypay. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din kung saan kung tayo pinapawisan ay punasan natin ang ating mga pawis sa bandang likuran. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din sinasabingan, prevention is better than cure. Hallelujah. At gayon din na health is wealth. Hallelujah. Praise the Lord. Babay po sa bati sa atin. And may we enjoy the whole day. Hallelujah. Praise the Lord sa muling pagkikita po.